Ako po si Bettina, isang dalaga na nakatira sa Pulilan, Bulacan. At ito ang aking istorya bilang isang estudyante na maraming gawain at anak na may mga responsibilidad sa bahay. Bettina, bumaba ka na riyan at malilate na kayo ng mga kapatid mo. Eto na po, Nay! Huwag mo akong tinutunuhan ng ganyan, Bettina, ha? Apo, pasensya po. Ikaw naman ate, nakikipag-away ka pa kay nanay. Hay nako Enzo, tigilan mo na nga ako. Huwag mo na kausapin niyang si ate, kuya. Baka ikaw naman ang awayin niyan. Pag di kayo tumigil, iitsa ko kayo palabas ng kotse. Sige. Pagbati sa lahat. Kahit ganito kayo kagulo, ay naikaya nyo namang ipasa ang exam nyo sa subject ko. Grabe ka, sir. Huwag niyo na anahin si sir. At least ibig sabihin niyan, lahat tayo pasado. Oo. Tapos, yung iba dyan, pasang-awa lang. Di ba, Vincent? Nagpaparinig ka. Ano ka riyan? Hindi ako pasang-awa. 30 passing score. Tapos ako, naka 33. Boom, panis. Okay na yung score ko dito. Maganda naman. Basta wag na natin pag-usapan. Ikaw, Bettina, anong score mo? Ayun, pasada naman. Bettina, anak, pwede ba kita makausap saglit? Ay, sige po ma'am. Rian, mauna ka na. Kakausapin pa ako ni ma'am eh. Bettina, anak, napapansin ko na parang may bumabagabag sa isipan mo. Kamusta ka ba? Okay naman po ako ma'am. Ano lang po siguro. Pagod lang po dahil sa mga gawain po sa bahay at sa paaralan. Okay lang yan, anak. Pwede mo sabihin sa akin. Hindi na po kasi ako ginaganahan. Pagod na po ako sa mga gawain kaya po paminsan kaysa sa mag-review po ako sa bahay, nakakatulog ako. O minsan po, hindi na lang po ako nakikinig sa mga lectures. Ang rami ko po kasing inaatupag. Gusto ko lang po sana mamahinga pero hindi naman po inaasahan na ganyan yung kalabasan. Okay lang naman mapagod, anak. Ngunit sana wag mong papabayaan ang iyong sarili sa mga gawain. Mas importante ang kalusugan. Kaya mo pa naman bumawi. Kaso baka ikay mahirapan. Alam ko naman po ma'am, malayo pa naman po yung susunod na pagsalaysay kaya po kakayanin ko pa po bumawi. Maganda yan at ikay nananatiling positibo. Basta't gawin mo lang ang iyong gusto. Alam ko naman na kaya mo ang sarili mo. Thank you po ma'am. Oh, mauna na ako, Bettina, ha? Mag-iingat ka pa uwi. Sige, ingat ka rin Rian. Kamusta ka ate? Okay naman. Ala pa ba sila pa? Hindi ata, andyan na sila. Si Papa yan nasa kwarto at si Mama naman yan nasa kwarto ni Kuya Enzo. Kwarto ni Enzo? Ano na namang ginawa mo? Oy, ala, ewan ko lang kung bakit nandun si mama sa kwarto ko. Ang salita na ere ay nagsimula sa... Bettina, ano to? Ha? Bakit po? Pambihira, Bettina. Ano nangyayari sa mga grado mo? Ba't ang bababa? Tapos ito pa. Ano to? Di mo man lang nakalahati? Dati pa yan, ma. Bettina, huwag mo akong sinasagot. Ano nangyayari dito? Ba't kayo nagsisigawan? Bettina, wag mo nang sisigawan ng nanay mo. Hindi ko naman siya sinisigawan eh. Tama ba yung pagsagot mo ng ganyan, Bettina? Tinuruan ka ba namin ng ganyan, ha? Pwede bang tigilan niyo na ako, kayong lahat? Wala ka ng respeto sa amin ng tatay mo. Palagi ka na lang ganyan. Saan ba kami nagkamali sa pagpapalaki sa'yo at naging ganyan ka? Ano ba ang nangyari? Hindi niyo ako maiintindihan kasi hindi niyo naman sinusubukan na unawain ang sitwasyon ko. Paano ka namin mauunawaan kung di ka nagsasabi? Kailangan ko pa bang sabihin yung nararamdaman ko? Hindi mahalatang pagod na ako. At saan ka na naman napapagod? Pinapakain ka, inaalagaan, pinapaaral ka namin. Yung ibang bata nga, sila pa naghahanap buhay para sa sarili nila. Tapos ikaw, napapagod? Saan?
Ayan na tayo na naman eh. Hindi mo naman kasi ako pinapakinggan. Anak, iintindihin ka naman namin kahit di mo masabi ng maayos. Basta sabihin mo lang sa amin kung ano ang nararamdaman mo. Napapagod lang po ako pa. Hindi ko naman sinasadya na maging mababa ang resulta ng exams ko. Sadyang hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. Nabibigatan ka ba sa mga responsibilidad mo kila Enzo at Eliza? Hindi naman po pa. Hindi naman po ito tungkol sa mga kapatid ko. Sadyang nawawalan lang po ako ng gana sa pag-aaral. Bakit anak? Ba't ka nawawala ng gana? May umaaway ba sa'yo sa school? Hindi po ma. Hindi ko na po alam. Nalilito na po ako. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Nawawala ko po ang sarili ko. Ayan na naman tayo sa pauso-uso sa kabataang mental health na iyan. Huwag mong sabihin na niniwala ka talaga sa mga walang kwentong iyon. Alam mo, napakaswerte yung kabataan ngayon na may mga high-tech gadgets kayo na ganyan. Pero puro walang kapararakan lang kung iyan ang mga natutunan nyo. Ma, pa, tama na. Ayoko na. Mas gusto ko maunang maging mag-isa kung ganito lang tayo mag-uusap. Eliza, tawagan mo na yung ate mo, kakain na. Ate, tara nakakain na tayo. Nagugutom na ako. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Kaingay! Si ate, hindi nagbubukas ng pinto. Hindi rin siya sumasagot. Anak, buksan mo na yung pinto. Tinatakot mo kami. Masarap yung ulam, tinola. Di ba mahilig ka doon? Lucia, nawawala yung anak mo! Ay, Diyos ko po. Pasensya na po sa inyong lahat. Alamin niyo na mahal ko kayo at lagi kayong mag-aasikaso sa isa't isa. Enzo, alagaan mo si Eliza, okay? Ma, pa, hindi ko po alam kung gaano ako katagal mawawala o kung babalik pa ako, pero huwag ninyong sisihin ang sarili niyo. Ginusto ko lamang gaanan ng buhay ninyong apat. Sana ho ay huwag niyo akong kalimutan dahil kayo po ang lagi kong iisipin. Nagmamahal, Bettina. Tay, ano po ibig sabihin nito? Saan po nagpunta si ate?